ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Juda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakikita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive. Sino ang tatangi sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay, napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad, ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang saaki na susuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon." Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, hindi ako naniniwala sa gulong ng palad. Yung bang kapag sinabing gulong ng palad kasi ay yung kung ikaw ay nasa taas ngayon, ay bukas, makalawa, sa mga susunod na panahon ay nasa baba ka. At pag nasa baba ka naman, ay di darating ang panahon na ikaw naman ay nasa taas. Na para bagang ang buhay ay isang gulong, mechanical, na ang nasa taas ay talagang sa ayon sa gusto ay bababa, at ang nasa baba ay darating talagang pagkakataon na nasa taas. Na para bagang wala, ito talaga ang buhay at wala tayong magagawa para ito'y pigilan. Mas naniniwala ako na ang ating kapalaran sa buhay ay hindi lang isang sirkulo na paikot-ikot na wala tayong magagawa. Bakos ang pinaniniwalaan ko sa buhay ay ang ating kapalaran ay bunga ng ating mga desisyon na ginagawa. At ang isang napakahalagang desisyon na ating dapat na ginagawa ay nakabatay sa ating sagot sa tanong na kanino, ano, o saan natin ipinagkakatiwala ang ating buhay.
magandang pag-isipan. Ano po? Saan? Sa ano? O kanino natin ipinagkakatiwala ng lubos ang ating buhay? At siyempre, alam na natin ang sagot na kapag sa Panginoon natin ipinagkatiwala ang ating buhay, mapalad tayo. Tayo man ay nasa taas o tayo man ay nasa ibaba, basta't ang Panginoon ang pinagtitiwalaan natin. Kapag ang Panginoon ang ating sinasandigan sa buhay, mapalad tayo. No? Sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Nahum, napakinggan natin kung paanong ang bayang Israel ay makakalaya na sa pananakop ng Ninive at manunumbalik ang kanilang kaluwalhatian. No? At ito ay nangyari dahil sila ay nagbalik loob sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay tapat sa kanyang pangako sa kanila. So hindi ito gulong ng palad. Ito'y bunga ng pagtalikod ng Israel sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sa kanilang pagkapasya na muli ay ibaling ang kanilang paningin at ituon o isuko ang kanilang buhay, ang kanilang pag-iral sa Panginoon na laging tapat sa kanilang buhay. Ito din ang sinasabi ng ating ebanghelyo mula kay San Mateo na kapag tayo ay nagsisiguro ng ating buhay para sa Panginoon, ibig sabihin sa Panginoon natin ipinagkakatiwala ang ating buhay, magkakaroon tayo ng buhay. Pero kapag tayo ay nagsisiguro ng ating buhay at wala ang Panginoon sa ating kwento, no? Ay tayo naman ang siyang mawawalan nito. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang minsan ding nagturo na hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng iba pa ay sa atin ibibigay. Sapagkat ang Panginoon, dahil siya ang may likha ng lahat, kapag tayo nasa Kanya, di lahat naman din ng nasa Kanya, at yun ay ang lahat-lahat na, ay di nasa atin din naman. Kaya maganda na talagang pagnilayan natin ang tanong na saan, para kanino, o sa ano natin ipinagkakatiwala ang ating mga sariling buhay. Ito ang mas magdidikta o magtuturo na kung anong direksyon o ng kung anong kapalaran ang naghihintay sa atin. Kapag ang Diyos ang ating pinagkatiwalaan ng lubos, panatag tayo. Pero kapag tayo mananatili na umaasa at sumasamba sa mga nilikha, pera, kayamanan, tao, popularidad, impluwensya, kapangyarihan, estado sa buhay at iba pa. Oo, masaya tayo, matagumpay tayo, pero hindi panghabang panahon. At sumainyo ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.